Isang bilyonaryo ang nakakita sa kanyang driver mula sa isang mahirap na lugar na sumasayaw kasama ang kaniyang anak na babae na nakaupo sa wheelchair. Ang mga sumunod na pangyayari ay ikinagulat ng lahat. Itigil mo yan kaagad. Umalingaw-ngaw ang malakas at matigas na tinig ni Adriano Velasco sa loob ng marangyang mansyon. Mula sa pintuan ng sala, nakatayo siyang tuwid, nakasara ang kamao at nakatitig sa eksenang nagpataas ng kaniyang galit. Sa gitna ng silid, nakaupo sa kaniyang wheelchair ang 8 taong gulang na anak niyang si Lucia, may ngiti sa labi. Ang una at totoo niyang ngiti matapos ang mahabang buwan. Katabi niya si Mattia Corvian, ang driver na kinuha lamang ni Adriano 3 linggo ang nakalipas, dahan-dahang sumasabay sa malambing na musikang Brazilian mula sa kaniyang telepono. Sa edad na 32, maingat na ginagabayan ni Mattia ang maliit na kamay ni Lucia, marahang umiikot sa paligid ng wheelchair habang pumapalakpak ang bata, at ang kaniyang taway umaalingaw-ngaw, isang tunog na hindi narinig ni Adriano mula nang mangyari ang aksidente. Anong nangyayari rito? Madiin ang tanong ni Adriano habang lumalapit. Napatigil si Mattia at agad binitiwan ang kamay ni Lucia. Napawi kaagad ang saya ng bata, napalitan ng takot at pangamba. Nanatiling kalmado si Mattia, bahagyang itinaas ang kamay sa mahinahong paraan. Ginoo Velasco, pakiusap, hayaan ninyo akong magpaliwanag. Magpaliwanag, mabilis na tugon ni Adriano, matalim ang tinig. Ang trabaho mo ay magmaneho, hindi ito. Itinuro niya ang teleponong patuloy na tumutugtog. Patayin mo yan ngayon din. Napuno ng luha ang mga mata ni Lucia at nanginig ang balikat. Mabilis na kinuha ni Mattia ang telepono at pinatay ang tugtog. Bumigat ang katahimikan sa silid. Mula sa kaniyang anak, tumingin si Adriano kay Mattia, may biglang paninikip sa dibdib. Daddy, pakiusap, halos pabulong ang tinig ni Lucia. Tinuturuan lang ako ni Mattia kung paano sumayaw gaya ng ibang mga bata. Hindi ka makakasayaw. Biglang tugon ni Adriano bago pa man siya makapag-isip. Nasa wheelchair ka, Lucia. Mas mabuting tanggapin mo yan para hindi ka na mahirapan. Bahagyang tumigas ang panga ni Mattia, ngunit walang bakas ng takot o galit. Tanging lalim lamang na para bang nauunawaan niya ang sakit sa likod ng mga salitang iyon. Ginoo Velasco, mahinaong sabi ni Mattia, may bahagyang punto na nun lang napansin ni Adriano. Maaari ba tayong mag-usap ng pribado? Wala nang dapat pag-usapan, malamig na tugon ni Adriano. Kunin mo ang gamit mo, tapos ka na rito. Bahagyang yumuko si Mattia bilang pagsang-ayon, ngunit bago umalis, lumapit siya kay Lucia. Tandaan mo ang sinabi ko tungkol sa mga paru-paro, mahina niyang wika. May mga lumilipad sa kakaibang paraan, pero lumilipad pa rin sila. Habang naglalakad palayo si Mattia, hindi maalis ni Adriano ang pakiramdam na may kakaiba sa lalaki. Hindi siya mukhang talunan o natakot, kundi may tahimik na kumpiyansa na para bang may alam siyang hindi alam ni Adriano. Muling umiyak si Lucia at lumuhod si Adriano sa tabi ng wheelchair para aliwin siya, bagaman naririnig niya sa sarili na walang bigat ang kanyang mga salita. Bakit mo siya pinaalis? Humahagulgol ang bata. Pinaramdam niya sa akin na katulad ako ng iba. Walang sagot si Adriano. Mula nang mangyari ang aksidente, 6 na buwan na ang nakalipas. Nasa pangangalaga na siya ng pinakamahusay na mga espesyalista at therapist na kayang bayaran ng pera. Ngunit wala ni isa ang nakapagbalik ng kaniyang ngiti, maliban kay Mattia. Habang pinupunasan ni Lucia ang luha, nagsimulang mag-alinlangan si Adriano kung tama nga ba ang naging desisyon niya. May kung anong tungkol kay Mattia na nag-udyok ng kuryosidad sa kaniya, hindi banta kundi isang misteryo. Pagkalipas ng 3 araw mula nang siya'y tanggalin, bumalik sa pagiging malamig at tahimik ang mansyon ng Velasco.
Ibinuhos ni Adriano ang sarili sa negosyo, kumbinsidong tama ang kanyang ginawa, na walang dayuhan ang dapat magkaroon ng pagkakataong samantalahin ang kanyang anak. Ngunit hindi bumalik sa dati si Lucia, na natili siya sa kaniyang silid, tumangging kumain at umiiyak tuwing may dumadating na sasakyan, umaasang si Matia iyon. Ayon sa kaniyang mga therapist, ayaw na niyang makipag-cooperate sa kahit anong session. "Daddy, bakit hindi na babalik si Matia?" tanong niya muli isang umaga, basa ng luha ang unan. "Napag-usapan na natin yan, anak," sagot ni Adriano habang inaayos ang kurbata. Hindi siya ang tamang tao para sa trabaho. May mahalagang pulong siya sa mga mamumuhunang Hapones at hindi siya pwedeng maantala. Pero naiintindihan niya ako, mahina niyang bulong nakatalikod. Samantala sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo si Matia sa maliit na kusina ng kaniyang inuupahang apartment, tahimik na nagtatrabaho sa isang laptop na masyadong moderno para sa simpleng paligid. Nasa screen ang mga mensahe sa Ingles, Pranses at Portuges, mga usaping hindi akma sa buhay ng isang ordinaryong driver. Tumunog ang kaniyang telepono. "Dr. Corvian," malinaw sa Pranses ang boses sa kabilang linya. "Kumpirmado ba ang pagdalo ninyo sa lecture tungkol sa neuroplasticity sa susunod na linggo?" "Kakailanganin kong ipagpaliban ito ng ilang araw," sagot ni Matia sa parehong wika habang nakatitig sa isang larawang kuha ng palihim kay Lucia mula sa isa sa kanilang pagsasayaw. "May espesyal akong kaso na dapat unahin." Hindi kailanman sinubukan ni Adriano na alamin ang nakaraan ni Matia Corvian. Kung ginawa niya, malalaman niyang ang taong minamaneho niya ay may doktorado sa neuroscience mula sa Sorbonne, dalubhasa sa music at movement therapy para sa mga batang may pinsala sa utak. Dati siyang nakatakdang magtagumpay sa akademya sa Paris, ngunit iniwan niya ito matapos ang isang personal na trahedya. Ngunit kahit iyon ay hindi pa rin maglalahad ng buong kwento. Mas matagal nang kilala ni Matia ang pamilya Velasco kaysa sa maaaring isipin ni Adriano. Habang sinusubukan ni Adriano na tibayan ang sarili para sa panibagong araw ng pagpapanggap na hindi niya naririnig ang pag-iyak ng anak, pumasok sa opisina ang kaniyang katulong na si Dario, may bakas ng tensyon sa muka. "Gino Velasco, may kakaiba akong balita," panimula nito habang nakatingin sa kaniyang tablet. "Yung driver na tinanggal ninyo, hindi siya lumaban, hindi humingi ng rekomendasyon, at parang hindi man lang nabahala." Naningkit ang mga mata ni Adriano. Simula pa lang ay kinukutuban na siya sa kalmadong asal ng lalaki. "At ano naman, baka may trabaho na siyang nakalaan." "Higit pa ron, Ginoo, nag-imbestiga ako. Mataas ang pinag-aralan niya, marunong ng 4 na wika, at nakapagtatrabaho na sa mga batang may espesyal na pangangailangan sa iba't ibang ospital sa Europa." May kumislot na kaba sa dibdib ni Adriano. "Bakit ngayon ko lang nalaman to? Dahil hindi ninyo hiningi ang buong background check. Sinabi ninyo lang na kailangan ninyo ng driver." Saglit na natahimik si Dario. Bahagyang naalala ni Adriano ang panayam. Sinabi ng ahensya na may karanasan si Matia sa mga pamilya. Iniisip niya noon na bilang driver yon. Kinahapunan, umuwi si Adriano ng mas maaga at nadatnan si Lucia, na gaya pa rin kaninang umaga, nakahiga sa kama at nakatingin sa bintana. Ngunit ngayon, may binubulong siya. "Kanino ka nakikipag-usap, anak?" tanong niya habang lumalapit. "Sa mga paru-paro," mahina nitong sagot, hindi lumilingon. "Sabi ni Matia, may mga paru-paro na lumilipad ng kakaiba pero lumilipad pa rin, gaya ko." May biglang kirot na naramdaman si Adriano sa dibdib. Mga huling salita iyon ni Matia sa anak niya. Kinagabihan, matapos makatulog si Lucia, napadpad si Adriano sa garahe, ang dating lugar kung saan madalas maglinis ng kotse si Matia habang mahina ang pag-awit. Wala na roon ang lalaki, ngunit may nakita siya sa upuan ng driver, isang maliit na leather folder. Pagbukas niya, inakala niyang mga karaniwang papeles lang yon,
Ngunit natagpuan niya ang mga pag-aaral tungkol sa paralysis ng mga bata, pananaliksik sa music therapy at mga sulat kamay na tala na may markang SB Lucia Velasco. Meron itong profesional na obserbasyon, mga plano sa ehersisyo at maingat na inihandang sunod-sunod na tugtugin para sa mga buwan ng therapy. Sa pinakailalim, may isang luma at kupas na litrato. Isang binatang nakasuot ng puting coat, katabi ng isang babaeng nakahiga sa kama ng ospital, kapwa nakangiti. Hindi maikakaila ang asul na mata ng babae. Si Elena, ang yumaong asawa ni Adriano na namatay sa parehong aksidenteng nagparalisa kay Lucia. Nakasulat sa likod ng litrato sa wikang Pranses, Dr. Mattia Corvian, Pediatric Neurological Trauma Specialist, paggamot kay Elena Velasco. Nanginig ang mga kamay ni Adriano. Hindi basta aksidente ang pagdating ni Mattia, ginamot niya si Elena 6 na taon na ang nakalilipas sa isang ospital sa Paris. At ngayon, bigla na lang siyang bumalik sa kanilang buhay sa mismong oras na kailangan ni Lucia ng tulong. Bawat matalim na salita at malamig na tingin na ibinigay niya kay Mattia ay ngayon naging mabigat sa konsensya. Hindi pala sinusubukan ni Mattia na samantalahin si Lucia. Maaaring siya lang ang tanging taong tunay na nakakaunawa kung paano siya matutulungan. At pinaalis niya ito. Kinabukasan, hindi makapagpokus si Adriano sa negosyo. Paulit-ulit sa isipan niya ang larawan ni Elena at Mattia. Hindi maaaring nagkataon lamang na ang dating doktor ni Elena ay naging driver nila sa panahong ito. Kinansela niya ang lahat ng pulong at lumapit kay Dario. Mag-hire ka ng private investigation firm. Gusto ko ng buong ulat, bawat trabaho, bawat dokumento, bawat detalye ng buhay ni Mattia Corvian sa huling 15 taon. Nagatubili si Dario. Maaari ko bang malaman kung bakit bigla itong naging mahalaga? Dahil, sagot ni Adriano habang hawak ang litrato, ang lalaking inakala nating driver lang ay ibang tao pala at kailangan kong malaman kung sino talaga siya. Samantala, lalong lumalala ang kalagayan ni Lucia. Tumigil na siya sa pagkain, bihira ng magsalita at ngayon ay may bahagyang lagnat na hindi maipaliwanag ng mga doktor. Sa therapy, nakapikit lang siya, hindi gumagalaw, na para bang tuluyan ng sumuko. Parang bumibitaw na siya, mahina ang sabi ni Dr. Quintana, ang pediatrician ng pamilya matapos ang pagsusuri. Minsan, ang mga batang dumaan sa trauma ay nakakabuo ng bihira at malalim na ugnayan. Kapag biglang naputol ang ugnayang iyon, sinasabi mong may sakit ang anak ko dahil lang sa tinanggal ko ang driver. Putol ni Adriano, may halong paniniwala at inis. Ang sinasabi ko, hindi mo alam kung gaano kahalaga ang lalaking iyon para sa kaniyang paggaling. Kinahapunan, dumating ang isang naka-encrypt na mensahe mula sa ahensya. Isinara ni Adriano ang pinto ng opisina bago ito buksan. Habang binabasa niya, nagsimulang gumuho ang imaheng nabuo niya tungkol kay Mattia Corvian. Nakamit ni Mattia ang kaniyang medical degree sa Sao Paulo at nagpakadalubhasa sa pediatric neurology sa France. Sa loob ng maraming taon, nagtrabaho siya sa Hospital Saint-Malard sa Paris, ang parehong ospital kung saan ginamot si Elena habang ginagawa nito ang kaniyang pananaliksik. Ngunit mas marami pang ibinunyag ang ulat. 3 taon na ang nakalipas, namatay ang 5 taong gulang na anak ni Mattia, si Alba, sa isang aksidente sa sasakyan na kahawig ng bangga na nag-iwan kay Lucia na paralisado. Matapos ang pagkawala niya, iniwan ni Mattia ang tradisyonal na medisina at inilaan ang sarili sa paggawa ng mga programang pinagsasama ang musika at galaw para sa mga batang dumadaan sa matinding trauma. Kasama sa ulat ang mga nailathalang pag-aaral, mga pagsipi mula sa iba't ibang bansa at maging isang panayam sa isang pahayagang Pranses. 2 taon na ang nakalilipas kung saan nangako si Mattia na hahanapin ang mga batang gaya ng kaniyang anak at bibigyan sila ng isa pang pagkakataon na maramdaman ang saya.
Kinuha ni Adriano ang kaniyang telepono at tinawagan siya. Ilang beses itong nagring bago sumagot ang isang mahinahong tinig. Kaya pala, nalaman mo na kung sino ako, sabi ni Matia. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Adriano, halong galit at pagkalito ang boses. Dahil ang mga taong gaya mo ay hindi kumukuha ng dating doktor para magmaneho, driver ang hinahanap mo. At kailangan ni Lucia ng isang taong makakalapit sa kaniya nang hindi umaagaw ng pansin o nagbibigay ng pressure. Anong pansin? Ano ba talaga ang pakay mo rito? Dahan-dahang huminga si Matia. 6 na buwan bago ang aksidente, lumapit sa akin ang asawa mo. Nagsasaliksik siya ng mga paraan para sa paggamot ng infantile paralysis dahil lumabas sa mga pagsusuri habang buntis siya na maaaring may panganib sa kalusugan ni Lucia. Parang umikot ang mundo para kay Adriano. Imposible yan, ipinanganak siyang malusog. Oo, sagot ni Matia, pero alam ni Elena na may tsansang magpakita ang kondisyon paglaon. Naghahanda lang siya sakaling mangyari. Pinangako ko sa kanya na tutulungan ko si Lucia kung darating ang araw na iyon. Parang suntok sa dibdib ang mga salita. May tinagong lihim si Elena, tahimik na naghahanda para sa sakunang hindi pa dumarating. Gawa-gawa mo lang yan. Mahina ngunit walang kumpiyansa ang tinig ni Adriano. Nasa testamento niya, tugon ni Matia. Sigurado akong itinuring lang ito ng mga abogado mo na sobrang pag-aalala ng isang magiging ina. Isinulat niya mismo kung paano dapat gamutin si Lucia kung sakaling magka-paralysis. Binuksan ni Adriano ang digital na kopya ng testamento ni Elena at nag-scroll. Sa pahina 17 naroon nga kung ang ating anak ay makararanas ng pinsala sa utak o paralysis, inirekomenda ko si Dr. Matia Corvian, eksperto sa alternatibong therapy. Maaaring kakaiba ang kaniyang mga paraan, ngunit nagtatagumpay ito sa mga pagkakataong bigo ang iba. Diyos ko, bulong ni Adriano habang nabitawan ang telepono. Sakto namang pumasok si Dario na may hawak na folder. Ginoo, dapat makita ninyo ito. Nakita ko ang mga tala ng regular na bayad na ginagawa ng asawa ninyo sa isang klinika ng rehabilitasyon para sa mga bata sa Paris. Galing ito sa joint account ninyo at nagpatuloy hanggang nung nakaraang buwan. Nanginig ang mga kamay ni Adriano habang binubuklat ang mga papel. Pinupunduhan pala ni Elena ang klinika sa loob ng maraming taon at doon nagtatrabaho si Matia bilang konsultant. Minamanmanan niya tayo, mahina niyang sabi. Hindi pagmamanman, banayad na tugon ni Dario. Naghihintay siya sa tamang oras na kailanganin siya. Tumama ng mabigat sa dibdib ni Adriano ang katotohanan. Pinaalis niya ang mismong taong pinili ni Elena upang tulungan si Lucia kung sakaling mangyari ang pinakamasama. Ininsulto niya ang isang doktor na iniwan ang kaniyang makinang na karera upang tuparin ang pangako sa isang babaeng wala na. At ginawa niya ito sa harap ni Lucia, winasak ang tanging ugnayan na nagbalik ng saya sa bata mula ng aksidente. Muli niyang tinawagan si Matia, kailangan kong bumalik ka. Hindi ganyang gumagana yan, mahinahong sagot ni Matia. Hindi ako taong pwede mong itaboy at saka tatawagin ulit kapag gusto mo. Isa akong doktor na nakatali sa pangakong ginawa ko noon. Sabihin mo nga, mariing tanong ni Adriano, ano ba talaga ang inaasahan mo sa akin? Inaakala kong titigil ka sa pagdidikta sa proseso ng paggaling ng anak mo. Kalmadong sagot ni Matia, at magsisimula kang maging bahagi nito. Kailangan mong aminin na hindi ikaw ang mas nakakaalam kung ano ang tunay na makakabuti para kay Lucia. At higit sa lahat, may utang ka sa kanya na isang paghingi ng tawad, hindi sa akin. Mahirap lunukin ang mga salita, ngunit pinilit ni Adriano na tanggapin ito, parang mapait na gamot. At kung gagawin ko ang hinihingi mo, kung ganun, baka may pagkakataon pa siyang makahanap ng tunay na kaligayahan. Habang tumatago sa kaniya ang mga salitang iyon, nag-vibrate ang kaniyang telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Gusto ni Lucia na makita mo ito.
Nakalakip ang isang maikling video. Nasa wheelchair si Lucia, tila nasa isang klinika, maliwanag ang mukha sa ngiti. Gumagalaw ang kaniyang mga braso sa banayad na ritmo ng musikang tumutugtog sa likuran. Ang kaniyang mga binti, bagaman hindi gumagalaw, ay bahagyang sumasabay sa kumpas. Saglit na nakita si Matia sa gilid, mahinahong ginagabayan ang kaniyang galaw. May maikling tala sa ilalim. Ginawa niya ito noong nakaraang linggo, noong akala pa niya na mas mahalaga siya sa iyo kaysa sa iyong pride. Doon napagtanto ni Adriano na hindi lang siya nakasakit ng isang kasamahan. Sinira niya ang marupok na tiwala ng sarili niyang anak. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi siya sigurado kung kaya pa itong ayusin. Ngunit matapos panoorin ng paulit-ulit ang video, may umusbong na kakaibang pakiramdam sa kaniya. Hindi ang pagnanais na kontrolin, kundi ang kahandaang matuto. Marahil hindi pa huli para maging ama na tunay na kailangan ni Lucia. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, tinapos ni Matia ang isang tawag at tumingin sa isang naka-frame na litrato sa kaniyang mesa. Si Alba, ang kaniyang munting anak, nakangiting nakaupo sa rocking chair bago ang aksidente. Isa pa, anak, mahina niyang bulong. Tutulungan pa natin ang isa pa. Hindi na tumawag muna, minaneho ni Adriano ang kotse papunta sa apartment ni Matia. Nangangatog ang kaniyang kamay habang hawak ang nakatiklop na ulat ng investigasyon. Sa balkonahe, nakaupo si Matia na may hawak na bukas na aklat sa Pranses na para bang inaasahan na ang pagdating niya. Ikaw ang nagsimula ng lahat ng ito, matalim ang sabi ni Adriano habang paakyat ng hagdan. Simula't simula pa lang, sagot ni Matia. Maingat na isinara ni Matia ang aklat at itinuro ang upuang nasa tabi niya. Maupo ka, Hino Velasco. Mag-usap tayo bilang dalawang lalaking parehong nagmamahal sa iisang bata. Hindi, mabilis na tugon ni Adriano. Nilinlang mo kami tungkol sa kung sino ka. Nakialam ka sa pamilya ko. Ginamit mo pa ang alaala ng asawa ko para tuparin ang pangako na ginawa ko sa kaniya. Putol ni Matia, matatag ang tinig. Isang pangako na hindi mo kailanman nalaman. Inihagis ni Adriano ang ulat sa mesa. Alam ko na ang tungkol kay Alba, kung paano mo iniwan ang medisina nang mamatay siya, kung paano mo tinutulungan ang ibang mga bata na parang sinusubukan mong bumawi sa pagkawala niya. Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Matia, ngunit hindi niya ito itinanggi. Tama ka. Bawat batang natutulungan ko ay para bang muli kong nararamdaman ang presensya ni Alba. Pero huwag mong isipin kahit sandali na mas mababa ang pagmamahal ko kay Lucia dahil doon. Paano ka nakakapagsalita ng ganyan? Simula ni Adriano, ngunit sumabat si Matia. Lumapit sa akin ang asawa mo dahil alam niyang hindi ka papayag sa kakaibang paggamot. Alam niya ang pangangailangan mong kontrolin ang lahat at humingi ng siyentipikong ebidensya para sa sugat na emosyonal. Pinapirma niya ako na kung may mangyari kay Lucia, hahanap ako ng paraan para nandyan kahit itago ko kung sino talaga ako. Mula sa mesa, kinuha ni Matia ang isang lumang sulat. Isinulat niya ito para sa iyo, ibibigay lang kapag tama na ang oras. Agad nakilala ni Adriano ang sulat kamay ni Elena. Nangangatog ang mga kamay niya habang binabasa ng malakas. Adriano, kung ibinigay na sa iyo ito ni Matia, ibig sabihin ay kailangan siya ng anak natin at ikaw ang humahadlang. Tigilan mong ayusin siya at mahalin mo siya kung sino siya. Hayaan mong tulungan siya ni Matia. Nawala na niya ang sarili niyang anak pero maililigtas niya ang atin. Pumatak ang luha ni Adriano. Bakit mo itinago ito sa akin? Dahil hindi ka pa handa, sagot ni Matia. Kailangan mo munang makita ang saya ni Lucia bago mo matanggap na may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin o bilhin. Biglang tumunog ang telepono ni Adriano. Si Rosa iyon, ang nurse, may bakas ng pagkaapurahan sa boses. Ginoo Velasco, kailangan ninyong umuwi. Ngayon din.
nakatayo si Lucia at pilit na naglalakad ng walang tulong. Ayaw niyang tumigil hanggat hindi bumabalik si Mattia. Nabigatan ang dibdib ni Adriano. "Uuwi ako," sabi niya kay Mattia. "Sasama ka." "Hindi bilang tauhan mo," sagot ni Mattia. "Bilang doktor ng anak mo, bilang lalaking pinagkatiwalaan ng asawa mo, at bilang taong hindi natatanggap na tratuhing mababa habang pinoprotektahan ang pamilya niya." Sa biyahe pa uwi, tinanong ni Adriano ang matagal nang bumabagabag sa kaniya. "Sabihin mo, ano ba talaga ang inaasahan mo sa akin?" Nakatitig pa rin si Mattia sa kalsada. "Gusto kong makita mo kung sino talaga ako bago mo ako husgahan base sa pinagmulan ko. Gusto kong kalimutan mo ang ideya na dahil lumaki ako sa kahirapan at minsang nagmaneho ng kotse mo ay hindi na ako karapat-dapat alagaan ang anak mo. At gusto kong aminin mo na tinanggihan mo ang tanging taong nagdala ng tunay na pag-unlad dahil lang hindi ako tugma sa imahe mo ng kung ano dapat ang isang doktor." Tumama sa kaniya ang mga salita ng mas mabigat kaysa anumang ulat. Sa unang pagkakataon, hinarap ni Adriano ang katotohanang hinubog ng sariling pagkiling ang pananaw niya kay Mattia, mga pagkiling na hindi niya noon napapansin. Pagdating sa mansyon, tumigil siya sa nakita. Sa gitna ng pasilyo, nakatayo si Lucia, nakahawak sa gilid ng wheelchair, ang mga paay marahang tumutulak sa sahig habang sinusubukan ang maliliit at determinadong hakbang. May mga luha sa kaniyang pisngi, ngunit patuloy siyang gumagalaw. "Lucia!" Dali-daling lumapit si Adriano. Itinaas ng bata ang kamay. "Pakiusap, Dad. Kailangan kong ipakita kay Mattia na nagawa ko. Gusto kong malaman niya na hindi ako sumuko." Lumapit si Mattia at lumuhod para magtama ang kanilang mga mata. "Hindi ko kailanman pinagdudahan ang maliit kong paru-paro, pero hindi mo kailangang saktan ang sarili mo para lang patunayan sa akin ang isang bagay." Mahina ang boses ng bata. "Babalik ka ba?" Tumingin si Mattia kay Adriano na ngayon ay naunawaan na hindi lang ito tungkol sa trabaho. Ito'y tungkol sa pagbitaw sa sariling pride at pagtanggap ng tulong na minsang itinaboy. "Mattia," simulang sabi ni Adriano, nanginginig ang boses, "hindi ko na mababawi ang kayabangan at pagkiling ko noon. Pero kung may pagkakataon pa, gusto kitang nandito, hindi bilang driver, bilang doktor na pinagkatiwalaan ng asawa ko, ang taong muling nagbigay ng ngiti sa anak ko." Sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, ngumiti si Mattia. "Pumapayag ako kung may ipapangako ka sa akin. Sabihin mo, kapag tinuruan ko ulit si Lucia na sumayaw, sasayaw ka rin kasama niya. Kailangan niya ang ama niya roon, hindi lang ang doktor niya." Sa mahabang pasilyong iyon na dati malamig at walang buhay, may umusbong na marupok ngunit magandang bagay. Ang muling pagbuo ng isang pamilyang natutong ang pag-ibig ay walang hangganan sa pinagmulan at na ang paggaling ay madalas nagsisimula sa pagtanggap ng tulong mula sa mga handang magbigay, anuman ang anyo o pinagmulan. 2 taon ang lumipas, hindi nakahawig ng dati ang mansyon ng Velasco. Ang Different Butterflies Program na isinilang mula sa pakikipagtulungan ni Adriano Velasco at Dr. Mattia Corvian ay tumanggap ng 12 ng batang may kapansanan. Sa edad na 10, gumagalaw na si Lucia gamit ang saklay at patuloy pa ring masayang sumasayaw. Ang kaniyang tawa'y umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo ng lugar na ngayon naging tahanan ng pag-asa. "Dad, ngayong araw tutulungan ko yung bagong batang babae na matutong sumayaw." Masayang sabi ni Lucia habang pumapasok sa opisina ng ama. Natatakot siya, pero ipapakita ko sa kanya na kahit nakaupo sa upuan, pwede ring maging maganda ang pagsasayaw. Uminit ang dibdib ni Adriano sa alaala ng panahong inakala niyang imposibleng mangyari iyon. Hindi na lamang doktor ni Lucia si Mattia, naging parang kapatid na siya na hindi kailanman nagkaroon si Adriano. Sa mga pulong kasama ang mga mamumuhunan, diretsyong sinasabi ni Adriano,
Halos sirain ko ang pagkakataon ng anak kong maging masaya dahil hinusgahan ko ang isang natatanging tao base lamang sa kaniyang pinagmulan. Ang aking pagkiling ay muntik ng magkait sa kaniya ng lahat. Ang unang seremonya ng pagtatapos ay pinuno ang pangunahing bulwagan. 23 bata ang nakatapos ng programa. Si Lucia, nakasandal sa kaniyang mga saklay, ay umakyat sa entablado at ipinakita ang sarili niyang koreografiya. 2 taon na ang nakalipas, akala ko hindi na ako magiging masaya, sabi niya sa harap ng madla. Ngayon, alam ko na ang pagiging iba ay hindi nangangahulugang mas mababa ka. Ibig sabihin lang ay mayroon kang sarili mong paraan ng paglipad. Mula sa kaniyang upuan, kumislap ang mga mata ni Mattia. Naalala niya ang una niyang sinabi sa bata. May mga paru-paro na lumilipad ng kakaiba, pero lumilipad pa rin sila. Nawala man ni Adriano ang ilang kakilala mula sa kaniyang lumang bilog ng lipunan, mga taong hindi sumang-ayon sa pakikipag-ugnayan niya sa isang lalaking mula sa mas mababang antas. Ang kapalit nito ay isang pamilya at isang layunin na daang ulit na mas mahalaga. Ang kawalang katarungan sa kapwa ay isa ring kulungang ikinukulong natin ang ating sarili, wika ni Adriano sa isang panayam sa telebisyon. Nang tuluyan kong nakita si Mattia kung sino talaga siya, hindi ko lang tinulungan ang anak ko, pinalaya ko rin ang sarili ko. Di naglaon, umabot ang proyekto sa daan-daang pamilya bawat taon. Inilabas ni Mattia sa publiko ang kaniyang paraan ng therapy upang magamit ng sinumang doktor. Natagpuan ni Adriano ang mas malalim na kasiyahan sa muling pagbubuo ng mga buhay kaysa sa naranasan niya sa paglikha ng kayamanan. Ang mansyon na dati nababalot ng nakakapasong katahimikan ay ngayoy puno ng musika at tawa. Natutunan ni Adriano na ang pinakamabisang sagot sa pagkiling ay gawing tulay ito patungo sa mas mabuting bagay. Kung ang kwentong ito ay nagpapaalala sa iyo kung gaano kadali tayong mabulag sa mga himala sa paligid natin, magpatuloy sa pagsubaybay para sa iba pang mga kwento na nagpapatunay na ang tunay na halaga ng tao ay walang hangganan sa pinagmulan, walang hangganan sa hangganan at walang hangganan sa antas sa lipunan. Isang bilyonaryo ang nakakita